bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill, at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po blanco lahat. Bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin pong pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco, itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24, that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So walang ibang pwedeng pagmulan yan. So nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga hinihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget expenditures and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. So andito na po tayo, sinumite yung annual budget, yung panukala ng Executive Department. Nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, naka-televise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin
ng iba't ibang department. Tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or komite na hilig makialam. Dito po nagka-problema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM, kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Bibig sabihin doon po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado. Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives. Sila po ay uupo lamang to reconcile kung meron man conflicting figures doon sa panukalang budget. Nagagawin po nilang General Appropriations Bill pag sila ay nagkasundo-sundo na. Subalit ang nagiging problema, pakialamero po itong BICAM. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives na sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Ano po ang nangyari nung yung nagdebate na ang mababang kapulungan at yung Senado? Natapos na po yan, reconciliation na lamang po yan, December 11 nga po yata, naganap yung BICAM na yan, at yan dapat titingnan lang. Yung mga ire-reconcile lang, pagkakasunduin, pagtutugmain, yung mga halaga, yung mga numero, yung mga items dyan sa appropriations bill na hinihingan natin ng funding. Yun lang po ang trabaho ng BICAM. Subalit nung dumaan sa BICAM, itong December 11, 2024, nagbago po yung itsura ng panukalang budget. Yan po ay unang-una na basihan sa pagiging unconstitutional ng 2025 budget. Sapagkat hindi na po ito yung panukalang budget na hiningi ng tanggapan ng Pangulo. Hindi na po ito yung linalaman ng President's Budget Message. Hindi na po ito yung linalaman ng National Expenditure Program. At lalong hindi na rin po ito ang linalaman at pagkukuhaan ng pondo na naayon sa tinatawag nating budget expenditures and sources of funding. Bawal po ito, unconstitutional po itong ginawa ng BICAM. Kay Edison Monsayak, may mga vlogger po, Attorney Vic, palusot nila, draft lang daw po yung ipinakita ni Pangulong Digong. Edison Monsayak, alam po ninyo, wag nating kausapin yung mga vlogger na hindi ho naiintindihan yung kanilang binablog. Ito po, pinapakita ko sa inyo, pirmado. At binanggit ko na po sa inyo yung constitutional basis kung bakit sa House of Representatives nagmumula ang lahat ng appropriations bill. Bukod po rito, may next page po ito. Para sabihin talaga natin na walang fake news. Pasensya na ho kayo. Paipakita na natin lahat. Ayan po yan. Para ho nakikita ninyo, dahil labanan natin, sabi ng gobyerno, labanan ng fake news, labanan natin. Pakita natin yung mga dokumento. Ito po yan. At public document po ito, hindi po pwedeng sabihin ito'y confidential document. Paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat po ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang mo makita ninyo, dahil dapat ituwid natin yung mali ng Malacanang. Sinubo nila yung mga mambabatas dapat yung mambabatas sa sumagot
Total, tinawag ninyong fake news. Eto ho yung totoong kopya. At bisitahin po ninyo yung rules ng House of Representatives ng 19th Congress. Meron po dyan, malinaw po dyan, na kapag pinal na yung committee report, pipirmahan po ito ng mga miyembro ng committee involved. In this case, yung Vice Cam. Pipirmahan po ito ng chairman ng mga komite. Nung Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng Appropriation ng House of Representatives, pirmado. Ito po yun eh. Pirmado po, ayan po, sa ibabaw. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. So, bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Malinaw po dito eh. At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin, kapag meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi ang Vice Cam. Wala pong authority ang Vice Cam. Bakit po na blanco? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung Vice Cam. Kaya Irene, Maita, pinagluloko nila ang mga Pilipino. Salamat na lang at marami nagmamalasakit sa bansa natin. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usaping ito sapagkat dapat kasali ang lahat ng Pilipino rito. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera niyo po ito eh. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Ulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill. At pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po'y nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney